at mga kasabwat niya sa kanyang gobyerno, yun ang nagpapatakbo ng gobyerno. Saan ko naramdaman yan? 3 beses akong sumakay ng taxi ngayon. Papunta rito, Grab. Ganon ang sentimento ng mga tao na bundol sila. That there is an apparent loss, confidence, an apparent problem on governance, at ang sabi nga ng Grab driver, napakagaling ng description niya. Itong presidente natin ngayon daw, magaling na sa speech, ang oratorical contest, parang presidente ng student council. Pero yung actual na pagganap sa isang decisivo na political leadership upang sumatain ang problema sa pagmahal ng mga bilihin, bigas, pagkain, smuggling, pagbalik ng sindikato sa droga, kriminalidad, at iba't ibang issue ng kabuhayan at mga karapatan ng mamamayan, hindi nila nararamdaman ito. At pangalawa, ikot ng ikot sa saang bahagi ng mundo, nandito ang problema, nandito ang krisis, nandito ang usapin. Mantakin mo ang problema, bigas, pagkain, trabaho, kuryente, mga gasolina, grabe ang pagtaas, pagpanunumbalik ng kawalan ng fear factor sa mga kriminal. Hindi mo nararamdaman na may ganun siyang concern sa mamamayan. Puro speech na napakaganda, napakagaling na mga pulatas. Pero yung naman wala. Ito ang dahilan kung bakit nagtitipon ang mamamayang Pilipino sa liwasang Bonifacio. Ang nangyaring panggigipit kay Pastor, ang nangyaring pagwasak sa kanyang pagkatao, ang pagsira sa kredibilidad niya, ang pagsira sa SMNI na siyang nanindigan sa kanya, pagpapakita ito ng isang elitista na politika na kapag nagamit ka na at napakita, pwede ka ng isa pwera at ibasura. Iyan ang nababahala ang mamamayan. Sapagkat wala silang naririnig na totoong pagtindig sa gobyernong ito. Halimbawa, ngayon, may mga problema tayo na mahigit 50,000 pamilya. 50,000 ang mawawalan ng kanilang tirahan at kabuhayan sa Batangas sapagkat ibabalik ang 1,200 hectares ng lupain sa mga asindero na pamilya Rojas. 4 na barangay ito. Yan ang paborito ng CPP, NPA, NDF na mangyari. Ito ay mga katotohanan. Bakit wala siyang boses dito? Mga 50,000 na mga manggagawa at mga magsasaka mawawala ng lupain at kabuhayan sa Batangas. Nagsarado ang isang malaking planta at mill ng sugar. More than 11,000 workers ang mawawala ng trabaho. These things, saan ka tatakbo, saan ka hihingi ng tulong kung ang inuuna charter change, people's initiative, away sa politika, maniobra ng intrigahan, yung nagsisiwalang ng katotohanan laban sa kaaway ng gobyerno. Yun ang iniipit. Kaya walang lumalaban ngayon sa CPP, NPA, NDF na media. Kasi baka pag-initan ka ni Martin Romualdez, pag-initan ka at tanggalan ka rin ng franchise. Kita nyo nangyari sa SMNI, halos hindi kami makapag-broadcast. Every time umabot sa 10,000, 20,000 ang followers mo sa Facebook, sa YouTube, tanggal. Pinipili nila. These are indication that there is a grave and serious problem in governance. Ako personally naniniwala ko there is an apparent indicator of pattern of failure of leadership. At hindi na siya ang nagpapatakbo ng gobyernong ito. That is the reason na ang taong bayan ay nananawagan sa kanya. There is still time for him to redeem and reform ng kanyang uri ng pamamahala. Nagkataon lang na ang mga matitingkad na issue ay yung panggigipit kay Pastor Kibuloy. But more than that, nagkakaroon ng seryosong pwedeng sumambulat na isyu ng kabuhayan at kabutihan ng mamamayan na hindi mo mararamdaman sa isang panunumbalik ng elitista na uri ng pamamahala. Na yan ang pilit na winala at pinangibabawan ni Rodrigo Duterte. We are not saying na ibalik si Rodrigo Duterte. Legally imposible yun. Pero dapat, dahil siya'y nangampanya doon sa antas na ipagpapatuloy niya ang mabuting mga ginawa ni Rodrigo Duterte sa kanyang pamamahala na talagang makatao, makamamamayan, makapilipino at kontra sa terorismo at kriminalidad. Kaya siya'y binoto.
Kaya hindi binoto si Lini Robredo. Dahil alam natin na mananumbalik ang tinipuri ng bulok na politika. Hindi natin ini-expect na magaganap sa ilalim ng kanyang gobyerno. This is the reason kung bakit nagtitipon ang sambayan ng Pilipino ngayon sa liwasang Bonifacio, and through you, nagkakaroon sila ng virtual participation through the blog, through the YouTube, and through the Facebook. Maraming salamat. Very last na lang. Hanggang saan po ito magpapatuloy? Hanggang hindi nyo ba nakaka-record? Hanggang saan ang target ninyong date dito? Kung mayroon. Depende sa reaksyon ng taong bayan. Ang purpose nito, pagmumulat. Pag-isip, awakening, para magulat ang taong bayan at sila mag-decide. We can never impose our own will to the people, but the people must realize na ang kanilang boses at pagtingin ay isang panawagan ng pagtuntong ng pag-ising sa Pangulo ng Bansa at sa mga namumuno ng gobyerno na ibalik nila ang totoo at tunay na mabuting pamamahala. Pangalagaan at asikasuhin ang kapakanan ng mamamayan at hindi ng elitista at marumi na laro ng politika ng mga elit at mayayaman. Yun ang nakikita natin kung bakit ginigising natin ang mamamayan. Kung paano mag-react ang sambayan ng Pilipino, it's a matter of time. It can be 1 week, it can be 10 days, dito tayo. But definitely, kapag namulat at nagising ang sambayan ng Pilipino, mahirap mo lang saraduhan ang kanilang pag-iisip. The people will be the force that is going to decide kung makikinig at irereforma at aayusin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pamamahala at totoong lutasin at bigyang pansin at kalutasan sa pamamagitan ng decisive political leadership ang mga usapin ng krisis sa ekonomiya, kabuhayan, kaputihan at kagalingan ng mamamayan at itigil itong mga people's initiative, political maneuver at panggigipit sa mga tao, grupo at mga individual at mga entities. Nakatuwang nyo naman dapat kami. Hindi nyo kami kalaban. At ang pinakamalala, nasa sideline ang problema sa communist terrorism. At pwedeng mamayagpag sila na hindi natin napapansin. And pwedeng manumbalik ang kanilang puwersa dahil sa alyansang nabubuo nila ngayon sa loob ng Kongreso. Pinapabayaan sila, kinakanlong sila, pinupunduhan sila, ginagamit sila sa maruming laro ng politika para sirain ang mga dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ngayon ay tinatarget for political demolition and persecution. The way we are now observing it sa kay Pastor Tibuloy, sa SMNI, sa mga Duterte. Yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manahimik ang mamamayan. Eric, tanong lang kay Eric. Dati nyo na pong tinalikuran ng gobyerno, pero pagdating ni Pangulong Duterte ay niyakap nyo po muli ito. Pero ngayon, ano po ang inyong pakiramdam na sumisigaw na naman po tayo para sa bayan? Kailangan po ipagpapatuloy yung lakas ng loob at paninindigan na may pag-asa ang ating bayan. That is why ang pinakamalakas na puwersa nagigising sa pamahalaan na ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang nagkakaisang boses at tinig ng mamamayan. Ginigising natin sila. Awakening ito eh. Tingin ko nagiging instrumento itong issue kay Pastor Tibuloy. At ang nangyayari sa SM ito eh. Tingin ko nagiging instrumento itong issue kay Pastor Tibuloy. At ang nangyayari sa SM ay na panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan para magising ang mamamayan that they should call out the government to stand for true and correct good governance na siyang ginawa namin noon sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Yan ang dahilan na kahit halos mawala na po ng boses, napakadelikado ng ating kalagayan, pwedeng tingnan tayo na kalaban ng gobyerno, naninindigan tayo, mga kababayan, para sa tama. Para magising ang mamamayan that they should be the one to call out this government na ipatupad ang tamang pamumuno, ang totoong good governance at hindi ang maruming politika ng maniobrahan sa personal interest na magrekonsentra ng poder at kapangyarihan sa kamay ng mga kakiilang kaalyado, lalo na itong abusadong pinsan niya na si Martin Romualdez at ang mga kasabwat nilang politiko at ganoon na rin ang kanilang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika
at sirain ang mga totoong kalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan.